Ikinuwento ng mga residente sa Masbate ang kanilang naging karanasan habang hinahagupit ng bagyong Opong. Yan ang ulat ni Eugene Fernandez ng IBC 13. Ilang araw ang nakalilipas, kita pa rin ang bakas ng matinding epekto ni Bagyong Opong sa Masbate na siyang pinaka-naapektuhan ng mga nagdaang sakuna, kaya naman dineklara na sa state of calamity ang lalawigan. Mula sa nagbagsakang mga poste ng kuryente, nakadapang mga puno at mga residente na pumipila para sa mga pangunahin nilang pangangailangan, dama ang pinsala ni Opong sa buong lalawigan. Inalala pa nga ni Ivan ang mismong ganap ng kasagsagan ni Bagyong Opong sa Masbate. Around 2 a.m. na ito, yung lumakas po talaga siya is nagising po ako. Tapos alam mo po yung pakiramdam na di mo na alam yung gagawin mo, na parang gusto mong lumabas, parang gusto mong sumigaw, gusto mong umiyak kasi kinakabahan ka na. Kasi po natanggal po yung bubong ng boarding house ko. Ayon naman sa report ng Masbate Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang kuryente sa buong lalawigan. Kaya nagtsatsaga sa freeze charging stations sa mga local government offices sa mga residente na pinapaandar lamang ng generator. Sobrang hirap niya po kasi nga po imbis na maraming kang gagawin sa boarding house mo, maraming mag-aaral ka pa, tapos maraming kang labahin, is inuubos mo yung oras mo dito para makapag-charge pa po, makapag-update sa mga parents mo, which is nag-aalala din sa kalagayan po namin dito. Sobrang hassle po, lalo na sa mga online seller na may mga payment through wala rin po kasi kaming signal walang kaya pumupunta pa kami dito para lang mag-charge. Ayon naman sa mayor ng munisipalidad ng Milagros, Masbate, hindi nila inaasahan na matindi ang magiging epekto ni Opong sa kanila. Ang hindi namin inaasahan, di ba, late na namin nalaman na yung bumaba din ang truck ni Bagyong Opong. Pangalawa, hindi namin inaasahan na ganun kalakas ang bagyong iyon. So, siyempre, karamihan sa mga tao nabibigla kasi the day before, mainit ang panahon. Bukod naman sa kuryente, wala ring maayos na supply ng tubig kung saan ang mahaba rin ang pila para makapag-imbak ng tubig ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon dahil sa signal at nagkakaubusan na rin ng maiinom na tubig. Aabot na sa 157,000 na individual ang naapektuhan ng bagyo at aabot naman sa 31.49 million pesos ang infrastructure damage nito ayon sa datos ng PDRRMO. Nagpaabot naman ang Provincial Government of Albay ng 1 milyon na financial aid sa lalawigan ng Masbate upang makatulong sa kanilang relief and recovery operations. Mula rito sa Masbate, para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez, IBC News.